A blessed Lord's Day po sa bawat isa at inanyayahan ko po ang bawat isa to open their Bible in the book of Romans chapter 1 verses 24 to 27. Romans chapter 1, 24, 27. Babasahin ko po ito mga kapatid sa English Standard Version of the Bible. At ito po yung salita ng Panginoon. Therefore, God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to dishonorable passions, for their women exchange natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty of their error. Let us pray to the Lord. Our holy and just God, we marvel at the wonders of your attributes, of who you are. And every Lord's Day we come here, we worship in the beauty of your holiness, Lord. And as we go on to the text, you have shown to us the other side of your attributes, your justice, and your wrath that should soon be revealed. But we're also grateful that as people who believe in the person and work of Christ, we know that He has saved us from the wrath to come. So our future is not gloomy, our future is bright. But as the people that are here who have not known the Lord Jesus Christ, Lord, you called us to become a light for them, to give the gospel to them, so that they will not end up dying under the hand of your mighty justice. Lord, help your people to understand this truth about your word, and may we tremble with fear towards our reverence towards your holiness. And may we serve you and love you because of who you are in your grace. Let's pray in Jesus' name. Amen. So the Babington plot in 16th century, may nangyaring plot not to kill. It was an evil plot na ginawa ni Anthony Babington na i-assassinate itong Protestant Queen of England, who's no other than the Queen Elizabeth I, mga kapatid. Kasi ang plano nila upang mapalitan itong si Elizabeth I ni Mary Queen of Scots, no? Who was imprisoned at that time. Now, along the course, itong si Anthony na nagpa-plot na patayin itong si Elizabeth I, nakipagkuntsabuhan siya kay Mary, Queen of Scots, no? They exchanged letters together, but little did they know that the secretary of Queen Elizabeth, who was Sir Francis Walsingham, knew what they are planning. And Elizabeth had already an idea what's going on. Alam na ni Elizabeth yung mga plano na kanilang gagawin. But instead of arresting them right away, instead of exacting justice immediately, they let them do further evil. Hinayaan sila na gawin ng kasamaan na kanilang pinaplano so that by the time of their indictment, the evidence would be overwhelming and they will be left with no excuse, let alone be given mercy. On September 19, nahuli itong nagpaplanong
pumatay kay Elizabeth I. On 19th of September, he wrote to Elizabeth praying for mercy. Nagpray ito si Anthony Babington, and the same day offered 1,000 pounds. During that time, malaki pa yung 1,000 pounds, no? Unlike sa time natin ngayon, for procuring his pardon, para siya ay mapatawad sa binabalak nilang masama. The next day, he was executed with great barbarity in Lincoln Inn Fields. And Mary Stuart was put to death as well on February 8, 1587. The source is Britannica Encyclopedia. So ang judgment dito mga kapatid kay Anthony Babington and Mary Queen of Scots at ang lahat ng mga kasapi sa assassination plot ay nagsimula na siya nung hinayaan sila na gawin ang kanilang masamang plano. Even though hindi pa nangyari yung pag-judge sa kanila, but the judgment has already inaugurated nung hinayaan sila to do more evil. And in connection with our text, no, ang pag-increase sa kasalanan na nakikita natin sa mundo at unrestrained rebellion ng tao, ito din mga kapatid in the same way ay indication na ang paghukom ng Diyos ay nagsisimula na, no? And this judgment will culminate to final judgment one day. Kasi He has appointed a day to judge, mga kapatid. So ang main message natin today, okay, in response also to the Pride Month of last month, right? Ang puot ng Diyos sa kasalukuyan ay nahahayag na siya. In what way? Sa pagpaubaya niya sa tao na masadlak sa kanilang kasalanan. Pero ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay pag-asa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, titingnan muna natin mga kapatid dito yung konteksto, no? So, remember the main message, ang puot ng Diyos sa kasalukuyan, nahahayag na sa pagpaubaya, sa pag-give up niya sa mga tao para further silang masadlak sa kasalanan. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay pinoproklama. Nagbibigay pag-asa pa din sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, immediate context nitong Romans 1, idineklara ni Pablo na ang puot ng Diyos daw ay nahahayag na sa pagan world. Because in Romans 1, pinatunayan ni Pablo dito sa chapter 1 na ito na all the Gentile world are all evil and under sin. Romans 2, ang mga Hudyo walang pinag-iba, no? At sinabi niya dito na ang puot ng Diyos daw, yung wrath of God is already revealed, implying na present reality itong puot ng Diyos, no, dahil sa pagtakwil ng mga pagan people sa katotohanang malinaw na ipinapakita ng natural revelation. So si Lord, nire-reveal niya yung sarili niya in two ways. The book of nature, yung natural revelation. If you look at the stars, the moon, the sun, and the created world, you will say to yourself that there is indeed a God who created all these things, who designed all these things for us to exist. And at the same time, inireveal din ng Diyos ang kanyang katotohanan, ang precise na explanation sa kanyang pagka-Diyos sa book of the scripture, right? Book of nature, book of scripture. So dito mga kapatid, sa verse 18, makikita natin na ang wrath of God daw, ang main explanation kung bakit ang tao nangangailangan ng righteousness ni Kristo. Okay? They need the righteousness of God because men and all people are under the wrath of God. And itong wrath of God revealed from heaven ay tumutukoy sa likas na pagkamuhi at pagsalungat ng isang banal at matuwid na Diyos laban sa kasalanan at rebellion ng tao. Kaya sabi ng Psalms, no, God is angry with the wicked every day because God cannot deny Himself, no? Hindi niya pwedeng i-switch off niya yung justice at saka pagka-holy niya
para hindi siya makaramdam ng holy hatred, no, or wrath. Hindi ganoon ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, nature niya yan, no? Kasama yan sa kanyang katangian. At ang Diyos kasi dito sa mundo, hindi siya parang deist na God na nag-create siya ng natural law, nag-create ng mundo, and then hinayaan lang niya na mag-operate according sa natural law ang mundo. Si Lord sa Bible, mga kapatid, He upholds all things. Siya ang nag-sustain sa buong creation sa sansinukob. Walang certain atoms dito or pinakamaliit na nilalang na hindi sinusustain ni Lord. He is always interacting with this creation because He's the Father of creation. Siya yung creator na active, na nakikipag-interact, na interacts with this creature. Ang creature din nag-interact by not being thankful to the God who sustained and created them. Kaya sin ang kanilang response dito sa Diyos. And no wonder the wrath of God naturally is being manifested, no? Ipinahiwatig din dito ni Pablo na ang poot ng Diyos ay hindi lang pala siya naka-confine sa future. We tend to think na wala pa yung wrath of God ngayon sa present, sa future pa yun sa judgment day. You're absolutely wrong because in the Bible, no, malinaw na may present reality yung wrath, no? The Bible says in John chapter 3, no, if you don't believe in the Lord Jesus Christ, the wrath of God abides in you. So ibig sabihin, merong present reality po ang wrath ng Diyos. Hindi lang siya torment yung expression nito sa present reality, no? Makikita natin yan later on. So John 3:36, the wrath of God abides. It's in the present tense, implying na present siya na reality. Ipinakita ng buong talata dito sa Romans na ang lubos na pangangailangan ng tao sa Ebanghelyo upang makatakas ang tao sa puot ng Diyos. Kasi yung wrath na yon, magko-culminate yon someday. Ang Diyos para siyang bulkan, mga kapatid, na hindi siya agad sumasabog. Pinapile up ng tao yung galit ng Diyos sa kanila. They keep on disobeying and going at rebellion with God. So habang napupuno yun, may certain day na magsasabog yun at magko-culminate yung wrath ng Diyos, no? So titingnan natin two things. First, we're going to look at ang pagtakwil ng tao sa Diyos. Number two, ang pagtakwil ng Diyos sa tao. So number one, Romans 1:25 muna tayo, no? Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa mga bagay na nilalang sa halip na sa lumalang. Okay? Na siyang dapat papurihan magpakailanman. So note here, nilinaw ni Pablo na bagaman napakaliwanag ang kapahayagan, ang revelation ng Diyos doon sa nature na nakikita natin, maliwanag na nakikita at nauunawaan, clearly perceive, no? Dahil sa mga bagay na kanyang ginawa. Makikita natin sa verse 20 yan, no? Pero ang tao, dahil ang puso ng tao at ang kanyang isipan, dahil nakareceive ang tao ng original sin from Adam, right? Na naipasa-pasa through natural birth, that's the original sin, no? Both Protestant and Catholic believe that, no? Na may original sin talaga because it's very clear in the Bible. Dahil ang puso at ng tao at ang kanyang isipan ay may likas na pagsalungat sa Diyos, ano yung response ng tao? When he looks around the nature, nakita niya na may tunay na Diyos, kung saan dapat siyang magpasalamat, dapat siyang sumamba, at dapat niyang kilalanin na Diyos ng kanyang buhay. Anong response ngayon ng tao? Number one, suppression. Katekton in Greek, no, which is an active present, meaning to say, to hinder the progress. So, kumbaga, may nireveal na katotohanan ang Diyos sa kanya na may God dito, pero dahil ayaw niya sa Diyos, because may prejudice ang tao sa Diyos, no? God-hating yung puso niya dahil sa corruption,
pinipigilan niya ang katotohanan na yon, no? Ang katotohanan ay kanilang pinipigilan na tumagos sa kanila. Alam niya, no? True ang mga revelation na pinagkaloob ng Diyos if you're going to look at the natures around you. Pero pinigilan nila na tumagos kasi ayaw nila sa Diyos, no? Ayaw ng tao i-acknowledge, ayaw magpasakop, at ayaw maging consistent sa katotohanan na nireveal ng Diyos. So what they do in return, no? Para itong tao na may political bias, okay? Ganun ang tao, mga kapatid, no? Para siyang taong may prejudice. Para siyang isang taong, kung sabihin pa doon na, prejudice squints when it looks and it lies when it talks, no? Ang isang taong prejudice, duling siya kung tumingin, pag nagsasalita ay sinungaling. Ganon siya ang tao. Kahit truth na yung na-reveal ng Diyos sa kanya sa nature, is not gonna accept it, no? Ayaw niyang tumagos. And what's gonna do in return? First, oppression. Second, perversion. Let's look at sa verse 23 and 25, no? So, ang perversion, mga kapatid, kung ang suppression, pinipigilan nilang tumagos yung knowledge na yon, ayaw niya mabuhay na consistent doon. Itong perversion, ibig sabihin nito, actively kanilang binabaluktot yung katotohanan na yon. Okay? So, verse 23, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan. This is very, very known doon sa ancient history ng Greece, ng Romans. Ganyan ang mga pagan. Sumasamba sila ng mga larawan ng tao. At alam ni Pablo ito, mga kapatid, kasi sa Book of Acts, nakita niya na maraming mga statue, no, na sinasamba ang mga Greeks at ang mga Romans. So, bakit ito nangyari? Because yung tunay na knowledge, ayaw nila nitong Diyos na ito sa nature na nakita nila. Gagawa tayo ng ibang Diyos. Pinervert nila yung knowledge na yon, mga kapatid, no? Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa verse 25, pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanang tungkol sa Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa mga bagay na nilalang. Creator ang God, imbis yung creator, no? Na siyang dapat papurihan. So man, makikita natin dito, mga kapatid, man is willing to worship anything, even beings who are lesser than himself, basta ayaw lang talaga nila sa banal na Diyos ng Biblia. So, man is designed to be above animals. Right? Kinomission si Adam sa Genesis pa lang, you rule the animals. Make dominion over them. Give them name. Each animals, binigyan ng pangalan ni Adam, no? Pero makikita natin dito ang ginawa ng kasalanan, no? How sin pervert or ruin the entire creational order. Sin turns the creational order upside down. Binaliktad niya, mga kapatid, no? Man's idolatry desecrates the order of creation. Ang mga hayop na tuloy ang kanilang sinasamba. Imbes na sila mag-rule sa mga hayop kasi ayaw nila sa Diyos, right? It desecrates the order of creation and ultimately man desecrates himself. Nilapastangan niya yung kanyang sarili dahil sa kasalanan. At idolatry, no? Gumawa sila ng ibang Diyos-Diyosa na pwedeng sambahin kapalit ng tunay na Diyos. At dahil dito, no? Dahil sa ginawa ng tao na ito, si Lord clear siya mag-reveal because He's a great communicator. Clear ang revelation, walang excuse ang mga tao. Paano, Brother Jess, sa mga lugar na walang gospel preaching, clear ang revelation ng Diyos doon sa nature at able ang pag-reveal ng Diyos sa book of nature to condemn all of us na wala tayong excuse. No? At
Gumawa sila ng ibang mga Diyos-Diyosan na pwedeng sambahin kapalit ng tunay na Diyos. At dahil dito, ang puot ng Diyos ay nahahayag sa pagpaubaya sa kanila na masadlak pa sa kanilang kasalanan. So we're like dogs who want to escape from the leash of our master. In Psalms 2, anong sinabi ng mga hari? Let us break the cords ng Diyos galing sa atin para hindi na siya magro-rule at hindi na yung authority niya ang masunod. Right? So ganun ang ginawa ng tao. Gusto niyang kumawala sa Diyos. Ayaw niya magpa-under sa Diyos. No? So the Lord's response, you want sin? I'll give you what you want. Puputulin ko yung cord na ito. Pupunta ka doon sa kasalanan, i-embrace mong kasalanan, masadlak ka sa kasalanan, and what's more, pati yung judgment para sa kasalanan mo, ma-acquire mo. That's what God does, mga kapatid here. So tingnan natin, ang point dito, ang idolatria, ang ugat ng pagtakwil ng tao sa Diyos at dahilan ng paghahayag ng kanyang puot. There is only one sovereign king and sovereign monarch in all the universe na kinakilala ng mga makapangyarihang anghel at mga makapangyarihang nilalang. But here on this earth below, they do not consider the sovereign monarch of heaven as the true God. We will create a God of our own making. We ourselves are the God who can decide for ourselves. Look at what happened here, no? And it was true in Israel's time. Sa panahon ng Israel, mga kapatid, didn't God say in Hosea 4, my people inquire a piece of wood and they have left their God to play the whore. Inabandon na nila ang kanilang Diyos to play the whore. Ephraim, anong sabi ni Lord dito? Dahil gusto nila sa idolatry, sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Hosea 4:12 and 4:17. Ephraim is joined to idols. Anong sabi niya? Let him alone. Hayaan mo siya. Di ba? It's a judgment of God against the northern Israel. Kaya ang nangyari, no? Alam natin, yung northern Israel, na ang idolatry doon, parang na-propagate na talaga. Ang buong northern Israel are filled with idolatry. Gaano sila ka-idolatros? Para ang mga worshipper doon, imbis sumamba doon sa Southern Kingdom, nandun yung temple nandun yung Jerusalem para hindi na pupunta doon ang mga tao para sasamba sa Diyos, nag-build sila ng altar doon sa Dan at Bethel. Malayo ka, may altar na dito para sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Napuno ng idolatry ang Israel. And it is also true sa ating panahon ngayon. We live in a modern culture that not only worship idols made by men, but also people who worship themselves. People who overthrow the authority of God over their lives. People who indulge in great sin because God has no place in their hearts. Right? Ang need ng tao dito, ang tao ay lubhang nangangailangan ng internal na pagbabago, no? Ng kanyang puso at isipan. Truth be told, if you're going to look at the LGBTQ plus community, you can say, people need regeneration. Kailangan nila ma-regenerate yung puso nila para babalik sila sa Diyos, no? Ang remedy, tanging ang ebanghelyo, ang makapangyarihang kaparaanan ng Diyos upang palayain at baguhin ang puso ng tao upang makawala sa pagkagapos kasalanan. If you have friends who identified to a different gender, dapat yung heart natin will be filled with compassion. Maawa tayo sa kanila, no? Because that is a sinful thing.
And for them to understand that it is sinful, kailangan silang ma-born again, ma-regenerate yung puso nila from God-hating heart to a God-loving heart, mga kapatid. Hindi to kaya ng mga argument natin, no? We think that if we can provide good arguments, logical arguments para ma-prove sa kanila na ito yung tamang order, do you think they are going to agree with you? Unless ma-resolve yung moral rebellion sa puso ng tao, only then they're going to submit to the Lordship of Christ. At ang best way nito is ang gospel ng Panginoong Jesus. Ang gospel which Paul says, the power of God to salvation. Kaya in Romans 1, sinabi niya, I am not ashamed to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Why? Because it is the power of God unto salvation. May kapangyarihan ang gospel, mga kapatid. Kaya as we reach the communities through the gospel, pag-pray natin sa Panginoon, no, na kumilos ang Diyos sa Ebanghelyo. Now, let's look at ang pagtakwil ng Diyos sa tao. And this is what we see in Romans 1, 24, 26 to 27, no? God gave them up, right? That's what the Bible says. And 3 times inulit ito ng Bible. God gave them up. Pag paulit-ulit niyang sinabi, meaning to say is giving an emphasis na God is giving them up. Giving them what they want. Okay? So, ang salitang to give up or paredoken sa salitang Griego ay nangangahulugang isuko, ipaubaya, ipagkatiwala, ibigay, no? So when God abandons, parang yung term na God did not spare His own Son but delivered Him up to us all. Paredoken din yun, no? He delivered His Son. Ipinaubaya niya ang kanyang anak. So when God abandons or when God gives up, ipinaubaya niya sa kasalanan ang isang taong patuloy sumusupil sa kanyang authority. No? So, tingnan natin mga kapatid, 3 beses binanggit ni Pablo, God gave them up upang bigyang diin na inalis na ng Diyos ang kanyang kapangyarihang pumipigil sa taong tumatakwil sa kanya. We saw that in verse 24, 26, and 28. At laging may logical connection. Therefore, pansin nyo yun? Therefore, God gave them up. Para siyang connection sa previous statement to the next statement. No? Dahil ginawa ito ng tao, therefore, ito yung ginawa ng Diyos in response to them. Right? Yan yung purpose ng logical connection na therefore. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Dahil sa kasalanang idolatry, hinayaan ng Diyos ang tao sa sariling karumihan. Ganon po yung nangyayari. And it always starts from idolatry. Yung pagkalulong sa mga sexual na mga kasalanan, mga kapatid, it starts with idolatry. Ang hindi pagkilala sa Diyos, mga kapatid. And as people tend to inaarugahan nila yung kanilang yung kanilang kasalanan, yung sinfulness, habang pino-foster nila yon, hinahayaan nila yon sa buhay nila, it will ultimately destroy them. Mahihirapan na silang babalik. Ba't di na ako makakabalik sa Panginoon? Ba't ang tigas na ng puso ko? Ba't ang seared na ng conscience ko? Bakit parang wala ng spark? No? Kasi yung kasalanan, inaalagaan mo yung kasalanan eh. Pinipili mo yung kasalanan, dinideny mo yung Diyos. And because of that, God judges that person to be far from Him. You want to be far from me, I will let you do it. Dahil sa kasalanang idolatry, hinayaan ng Diyos ang tao sa sariling karumihan. He gave them up in the lust of their hearts. Internal, mga kapatid. Nagsisimula yan internally. Ang external na nakikita natin na manifestation is only a sneak
peek of what is happening in the internal. And it is always in the internal nagsisimula. Pagkasira ng pamilya, dahil ang lalaki naghahanap ng ibang babae, it always starts with the imagination, with the heart na pinifeed lagi, and all the more it grows and it becomes a fire. And it burns the entire family. At yun yung nangyayari sa LGBTQ community, not according to me, but according to the Bible. The external, yung external nakikita natin, sneak peek. It's just a tip of the iceberg, no? Kung ano yung karumihan na nangyayari sa panloob, nagresulta sa pagkasadlak ng tao sa sexual sins. Nagbunga ng konkretong kasalanan at ang worst nangyari, ang pakikipagrelasyon sa kapwa kasarian. 26 to 27. So lesbianism and gay relationship is not a normal thing, brothers and sisters. It is abnormal. It is an anomaly of nature. It signals of greater wrath na paparating sa tao. And no matter how you interpret this text many times, no matter how you twist this text, malinaw at tahasang sinabi ito ng Diyos sa atin. And no wonder the Puritans condemns Christians to act like gay in theaters and play. Because when a society treats it as a normal thing, a society replicates Sodom and Gomorrah and invites the wrath of God to inflict upon it. It's like saying, we don't consider your authority over our gender. We decide for our own, and therefore let your wrath fall upon us. So who has the prerogative to determine our gender? Is it us, the creature, or it is God who is your creator? And the Bible makes it clear that it is God ang merong absolute prerogative nito, mga kapatid. Yan ang disenyo. It is not up for you to decide for your own. You are an embodied being. Yung body mo, wag mong i-desecrate na ang body para lang itong damit, hindi to mahalaga. What's important is what's within me. Di ba? So dahil ang original you, they claim na ang body parang vessel lang ito. So I can change the body through gender reassignment surgery to fit with the real me. Kung anong desire ng real me, magko-conform yung body. But that's not how God designs yourself. Your being is embodied, mga kapatid, no? Disenyo yan ng Diyos sa'yo. Itong mga bagay na ito. So ang problem dito, ang pagpaubayan ng Diyos sa tao na masadlak sa sexual na kasalanan ay ang paggawad ng Diyos sa tao sa nararapat na parusa sa kanilang kamalian. I've known a friend. I made it sure na hindi ako judgmental sa kanya, but compassionate. Diba? Kasi the moment alam mo na maraming impact yung kasalanan sa kanila, dapat maawa tayo, no? Sa kanila. And when I talked to him, you were a believer before. You claim to be a believer before. Why is it na nagpapatuloy ka dito, kaibigan, sa ganitong kasalanan? Sabi niya, di ko mapigilan eh. Sinusubukan kong pigilan pero parang hindi talaga. And then I discussed to him, your feeling is real. Nahihirapan ka. Kasi impact yan ng fall. At totoo yung challenges mo na merong disjunction yung mind mo at saka yung body mo dahil sa fall, dahil sa kasalanan. At ang tanging solusyon yan, hindi ang hahayaan mo na sundin yung mali, kundi hayaan mo yung sarili mong baguhin ng Ebanghelyo. Only the gospel, it has the miraculous power to change. Kaya sa Corinthians, sinabi ni Paul, many were idolaters, many were homosexuals, and some of you were
Meaning to say, sa Corinthian church, maraming mga previously homosexual na binago ng Ebanghelyo. And we believe na kayang gawin din yon ng Diyos, mga kapatid, no? So, ang lipunan na nagtuturing na normal ang paggawa ng homosexual na kasalanan ay nasa ilalim ng puot ng Diyos at ito ay hahantong sa kasukdulan sa araw ng paghuhukom. Kailangan ng tao na ganap na makatakas sa paparating na puot ng Diyos. At habang pinagbubulayan ko itong passage na ito, no? When I ponder on this passage, I can't help na makita dito na tila pinipinta sa atin ang isang napakadilim at napakapangit na anyo ng kasalanan ng tao. Right? Pero at the same time, nakita ko din that this passage reveals the gospel because the dark portrait of sin reveals the beauty of the unblemished perfection of Christ. Si Kristo ang tanging pag-asa ng makasalanang lipunan, mga kapatid, no? Christ is the perfect worshiper. We worship wrong gods. We worship ourselves to be gods. But pinakita sa atin that Christ is distinct. Christ is the perfect worshiper. Siya lang ang nag-iisang nilalang na nanatiling tapat at nagbigay parangal sa Diyos sa buong buhay niya. And all of us before we were saved were under the wrath of God. Pero makikita natin si Christ is the perfect wrath absorber. Siya lamang ang tanging karapat-dapat na sumalo ng banal na puot ng Diyos upang tayo hindi mapasailalim nito kasi hindi natin kayang i-absorb ang wrath of God. And we were under the wrath of God, but we saw in the Bible na si Kristo, siya yung perfect wrath absorber. At siya din yung forsaken one for our acceptance. Siya lamang ang makapagbibigay ng pag-asa sa mga tinakwil ng Diyos na sila'y maaari pang tanggapin dahil siya mismo ang nakaranas ng pagkapabayaan alang-alang sa kanila. So although God already cut the cords for them to indulge sin, pero may hope pa din sa kanila, yung gospel na kayang magbago ng kanilang buhay. So to end this, ang Puritan na si George Tross during sa teenage years niya sa France, London and Portugal, mga kapatid, nalulong at nasadlak siya sa maraming kasalanan din. Sensuality, flirtation, greed, drunkenness, theft, and gambling, lulong na lulong siya. At in-explain niya dito, how does it feel to be so hardened with sin? Sabi niya, I had so hardened myself in sin, so blinded my mind and seared my conscience. Yung puso na sobrang nagnam na, parang wala ka nang maramdaman na joy sa Panginoon. Habang nagpe-pray ka, parang nasa box ka, na parang wala kang kinakausap, no? Dahil sa impact ng kasalanan. Sabi niya, that I was disposed to have continued in this condition and course to the end of my days. I had all that time no sense of the evil of sin. Alam mo yung gagawa ka ng kasalanan, pero paggawa mo ng kasalanan, wala kang naramdaman na takot. Kahit alam mong mali siya, parang okay lang sa'yo. Ganun yung naramdaman ni George Tross, mga kapatid, of the wrath of God due to it or the necessity of change. Kahit yung desire na baguhin yung sarili, nawala lahat. I was dead in trespasses and sins. Naramdaman niya, how does it mean? Ano yung sense ng you're dead in trespasses and sin? Yun talaga yung actual daw niya na experience. I superadded a desperately wicked, willful obduracy to my natural one. I provoked God to give me over to a final judicial blindness and obstinacy. Kasi para sa kanya, wala na talaga siyang hope doon sa hardening na nangyayari sa kanya. The sway of my lusts and the base practice of my crimes increased and increased my eternal torments every minute. Kung yung impyerno niya, para daw nag-increase as he increased his sin.
Yet such was the infinite and matchless goodness of God. During that time na akala niya na hindi na siya kayang abutin ng biyaya, he realized that he was not so far away that the grace of God cannot reach him. Such his incomparable and wonderful grace, such the riches of the merits of Christ, such the prevalency. Many of us here, before tayo naligtas, we were in different areas of our life na napakalayo natin sa Diyos, no? Na parang feel natin, pinabayaan na tayo ng Diyos, di na tayo kayang abutin. But what a miracle na bigla tayong nadala sa church. Bigla tayong nabalik. Tingnan mo kung gaano ka kalayo sa Kanya before, mga kapatid. Pinabalik Kanya dito. Dinala Kanya. And God saved him. He saved George Tross. And he became one of the greatest preachers in Exeter, England. Ang question dito, if He is merciful to such a great sinner as George Tross, papatunayan din ng Diyos sa'yo the richness of His mercy if you believe in Him. Kaya kung meron sa atin dito na hindi pa kaisa ni Kristo, lumapit ka at manampalataya kay Kristo, papatunayan niya sa'yo yung yaman ng kanyang biyaya na ikipapatawarin niya at tatanggapin niya no matter how wretched a sinner you are. And from there, look unto me according to Christ, all the ends of the earth, and be saved. Walang nagtiwala sa kanya na na-ashamed. Ang conclusion, ang araw ng pagbabalik ni Kristo ay magiging araw ng puot para sa mga tumanggi sa Ebanghelyo. Ngunit araw ng walang hanggang kaluwalhatian para sa nanganganlong sa Kanya. Lumapit na kay Christ hanggat hindi pa huli. Let's pray. Our Lord and our God, hindi kami karapat-dapat, Lord, na makasama ka doon sa kaluwalhatian. Hindi kami karapat-dapat tumanggap na buhay ng walang hanggan. Sapagkat kami makasalanan lamang, Panginoon. Walang malinis sa amin. Kami nagkasala sa iyo, nalayo sa iyo. Pero inabot kami ng iyong biyaya. Naawa ka sa amin, tinanggap mo kami, at naka-obtain kami ng eternal life dahil sa iyong pag-ibig, Lord. And this truth, nawa mapabot din namin ito sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Nawa mabigkas namin ang pangalang Jesus at ang Ebanghelyo sa mga nabilanggo pa sa kasalanan. O gamitin mo ang iyong iglesia. At nawa ang iyong Ebanghelyo, hindi lang ito siyang magpapalakas sa spiritual na aspeto namin. Ito din ang magbigay sa amin ng motivation na ideklara at iproklama ka na ikaw ang tagapagligtas at Panginoon sa buhay na ito. Salamat sa iyong mensahe, Lord. At nawa manatili ito na ma-cement ito sa aming heart, Lord. May it be cemented in our hearts and our minds and make it the subject of our meditation. This we pray, we thank you in Jesus' name. Amen.